Anong gagawin niyo sa amin? Bakit ba ang dami niyong tanong? Huwag niyong sasaktan ng kapatid ko! Kung hindi ang kapatid mo, di ikaw na lang! Yak! Hindi ako pumapatol sa gurang na aswang na tulad mo! Kung hindi lang ako iniwan ng... Tumahimik ka na nga! Ang ingay niyong magkapatid! Isa ka pa! Tumahimik ka! Baka ikaw ang ihamig ko dito! Naranasan niyo na bang mawala o kaya naman mapunta sa ibang tao na akala mo'y kamag-anak mo lang? Isang baryo na akala mo'y kauri mo lang. Ngunit ito pala ang magdadala sa'yo sa masalimuot na bangungot. Tunghayan natin ang kwento ng dalawang magkapatid na sina Jonathan at Sandra. Araw-araw nilang nakakausap ang kanilang tiyahin na si Rosie. Matagal nang naninirahan ang magkapatid sa Maynila, kaya ang kapatid ng tatay niya at ang kapatid ng nanay niya ay hindi pa nila ni minsan nakita. Tanging si Rosie lang na kapatid ng tatay niyang si Goryo ang naging close nila. Sa paglipas ng panahon, gustong magbakasyon ni Sandra at Jonathan sa lugar ni Rosie. Noong una, hindi pumayag si Goryo, pero kalaunan, nang makausap niyang kapatid niya, pumayag na ito sa kondisyong babantayan niya ito. Nasa biyahe na ang magkapatid. Dala-dala nilang tigi-isang bag na may laman ng kanilang mga damit. Hey, nakakapagod naman. Ang layo naman pala ng biyahe dito kay Natiyang Rosie. Sino ba kasing may sabi sa'yo na magtatakong ka? Kuya, lifestyle ko na to, no? Siyempre, kahit saan ako magpunta, kailangang naka-heels. Ah, talaga? O siya, maglakad ka ng nakatakong. Kuya naman eh. Pwede ba? Hintayin mo ako. Tumahimik ka nga. Naghahanap ako ng signal. Wala bang signal dito? Hello, Sandra. Nasa bundok tayo. Wala tayo sa Maynila. Malamang walang signal. Hindi tuloy natin natawagan si Tiang Rosie. Nasasalubungin tayo. Ayan ka na naman sa pagiging stricto mo, kuya, ha? Isusumbong talaga kita kay Dad. Ay, bala ka nga. Halika na at hahanapin natin yung sinasabi ni Tiang Rosie. Eh di ba ang sabi nga ni Chang, sa liblib pang baryo ng bahay nila? Kaya nga, maglakad-lakad na tayo dito para may mapagtanungan tayo. Sige, teka, tulungan mo naman ako dito. Baka kung mapano ako, kuya. May dala ka naman kasing sapatos. Bakit di mo gamitin yon? Oo nga pala, no? Nakalimutan ko. Pambihira ka talaga. Kuya naman kasi, masyadong mainit ang ulo mo. Baka mamaya niyan, hindi ka na makapag-asawa. Nako, wala pa sa isip ko mag-asawa, no? Isa pa, pag nakagraduate ako, kailangan pa kitang pagtapusin sa pag-aaral, no? Halika na nga, maglakad-lakad na tayo at magtanong-tanong. Baka may kakilala si Tiang Rosie dito. Okay. Naglakad-lakad na nga sina Jonathan at Sandra. Mga ilang oras lang silang naglilibot at madami na din silang napagtanungan. Pero walang nakakakilala sa kanilang Tiang Rosie. Pagod na magkapatid. Kaya naisipan nilang sumilong sa malaking puno. Sa gilid lang din ng kalsada. Abala si Sandra sa paghihilot ng kanyang paa dahil sumasakit na. Samantalang si Jonathan naman, pilit na ipinipikit ang kanyang mga mata. Maya-maya lang, ay may naramdaman sila na may paparating na tao. Jonathan? Yes? Kilala mo ang kuya ko? Ikaw si Sandra, tama? Opo, ako nga. Sino po kayo? Bakit nyo kami kilala? Naku, Iha. Hindi mo na ba ako nabobosesan? Ikaw ba yan? Tiang Rosie? Oo, ako nga ito. Kanina ko pa hinihintay ang tawag mo. Wow! Salamat naman! Kuya! Kuya, gumising ka! Sa Tiang Rosie! Kuya! Tiang Rosie? Ako nga, Iho. Ay nako, bakit ba kayo nagpapahinga dito? Hindi niyo malang ako tinawagan. Wala po kasing signal, Tiang. Pagkababa namin kanina sa sasakyan, nawala na ng signal.
Nag-ikot-ikot nga kami baka sakaling may nakakakilala sa inyo. Ganun ba? O siya, sige na halina kayo. Malapit ng gumabi. Abay, delikado dito sa daan kapag kayong dalawa lang. Lalo pa at hindi kayo taga rito. Salamat po, Chang. Akin na yung bag nyo. Ako nang magdadala. Ayos lang po. Kaya naman po namin. Sigurado kayo? Nako, kayong mga bata kayo, oo. Tara na nga at medyo malayo pang lalakarin natin. Sumama sila sa babaeng nagpakilalang Tiyang Rosie nila. Mula sa boses at sa mga kwentuhan nila, alam naman ng babae. Kaya naman malakas ang loob nilang ito na nga ang kapatid ng tatay nila na si Tiyang Rosie. Mahaba ngang nilakad nilang tatlo at inabot na sila ng dilim. Pero hindi pa rin sila nakararating sa kanilang pinaroroonan. Masakit na din ang mga paa ni Sandra. Kaya naman kinuha ni Rosie ang kanyang bag at ito na rin ang nagdala. Samantalang kinarga naman ni Jonathan ang kanyang kapatid. Magaan lang naman ito para sa edad na 15. Kayang-kayang kargahin ni Jonathan. Malaki kasi ang katawan ni Jonathan kumpara sa liit naman ng bewang ni Sandra. Inabot sila ng alas 7 ng gabi pero wala pa rin silang nakikitang mga bahay. Chang Rosie, saan po ba tayo talaga pupunta? Kanina pa tayo naglalakad, wala namang bahay dito sa liblib ng kagubatan. Malapit na tayo. Sabi ko naman sa inyo malayo pang baryo namin. Nung nag-usap kasi tayo sa telepono, doon lang kami hihinto sa may baybay. Oo. Wala kasing pumapasok dito na sasakyan. At kung meron man, mga motorsiklo lang. Pero sa ganitong oras, wala nang bumabiyahe dito. Bakit naman po? Usap-usapan kasi dito sa baryo na to na may mga nakatirang mga aswang. Aswang po? Oo, pero wag kayong mag-alala. Sa tagal ko namang naninirahan dito, hindi pa ako nakakaengkwentro ng mga aswang. Nakakatakot naman po pala dito. Teka, nakatulog na pala si Sandra. Oo nga po Magaan lang naman po siya. Napagod yata kanina Layo ba naman ang nilakad namin? Nakikita mo ba yung may mga ilaw? Diyan ang baryo namin. Anong lugar po yan, Chang? Doon sa hinintuan nyo ay ang Capiz. Dito ang liblib na baryo ng Capiz. Ganun po ba? Medyo malapit na din pala tayo. Oo, kaya kailangan na nating magmadali para makapagpahinga na kayo. Hindi na muling nagsalita pa si Jonathan. Masakit na din kasi ang mga paa niya dahil karga-karga niya ang kanyang kapatid. Ilang minuto lang ang lumipas. Narating na nila ang baryo. Simple lamang ang baryo at nabibilang lamang ang mga naninirahan dito. Pagkadating nila ay sinalubong sila ng kasamahan ni Rosie. Malagkit ang tingin ng mga ito kay Jonathan at kay Sandra. Ginising na nga ni Jonathan si Sandra. Agad namang nakipagkamay sa kanyang tiyang ang mga taong nasa labas. Magandang gabi sa inyo. Mga bisita ko sila. Sila Jonathan at si Sandra. Sila ang mga kaibigan ng papa mo. Magandang gabi po sa inyo. Ihahatid ko lang sila sa loob ng bahay, sa kanilang mga kwarto. Iha, iho, halina kayo. Pumasok na kayo sa loob. Sige po, Chang. Pasensya na kayo dito sa amin. Wala kasi kaming kuryente kaya itong lampara lang ang nagsisilbing ilaw namin sa gabi. Ayos lang po, Chang. Nagbakasyon kami dito para maaliw. Oo nga pala, kumusta ng tatay nyo? Ayun, hindi pa din nakamove on sa pagkamatay ni Mami. Patay na si Jessica? Opo, Chang. Diba sinabi namin sa'yo nung nag-usap tayo sa telepono? Ay, oo nga pala. Ay nako, pasensya na ha. Ay, Nako, si Chang talaga. nagiging makakalimutin na ang iyong tiya. O siya sige, magpahinga na kayo.
tingnan mo tong si Sandra at inaantok na talaga. Sige po, Chang. Maraming salamat po. Basta kung may kailangan pa kayo, sabihan niyo lang ako ha. Iniwan ng tiyahin niya ang magkapatid at nag-ayos na nga sila para makapagpahinga. Pero dahil sa inaantok na si Sandra, hindi na siya nakapagpunas pa ng katawan. Samantalang si Jonathan naman ay muling inayos ang kanyang mga gamit. Maliit lang ang bahay ng tiyahin nila at sakto lang sa 2 tao ang kwarto na ibinigay sa kanila. Kinuha ni Jonathan ang cellphone niya pero wala na itong baterya. Kaya naisipan niya na lamang na matulog. Sumapit ang hating gabi. Nagising si Sandra dahil sa init. Naalala niyang hindi pala siya nakapagpunas. Gusto niya sanang lumabas para makapagpahangin. Pero napahinto siya nang marinig niyang nag-uusap ang kanyang tiyahin at ang lalaking hindi niya kilala. Hindi ka ba nag-iisip? Bakit mo sila dinala dito? Bakit ka ba nangingialam ha? Kapag nalaman to ni Itay, mananagot ka. Eh ano naman kung malaman ni Itay na nandito sila? Alam mo ang nangyari sa'yo noon. Nananahimik na ang lahi natin dito sa malayo. Napahamak na tayo noon dahil sa kagagawan mo. Tapos ngayon, gagawa ka ulit ng gulo? Pwede ba? Iba yung noon at iba naman ang ngayon. Bakit? Ano ba ang plano mo? Wala ka na doon. Umalis ka na. Hindi pa tayo tapos. Chang, Sandra, kanina ka pa ba dyan? kalalabas ko lang po. Naiinitan po kasi ako. Kaya gusto ko pong maligo. Chang, ayaw po nilang nandito kami. Ha? Nako, hindi naman Sandra. Pasensya na po kayo, Chang. Kung ayaw po nilang nandito kami, uuwi na lang po kami ni Kuya. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala sa kanila. At isa pa, ako naman ang gagastos sa inyo. Kapatid ko ang tatay nyo at hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Salamat po, Chang. O sige na, samahan na kitang maligo at baka mapano ka pa sa labas. Sinamahan si Sandra ng kanyang tiyahin papunta sa labas kung saan naroon ang poso. Dahil wala silang kuryente at tubig, umaasa lang sila sa tubig sa ilalim ng lupa. Nakaramdam ng sariwang hangin si Sandra matapos siyang maligo. At maya-maya pa, nagpaalam na si Sandra sa tiyahin niya na matutulog na siya. Kinabukasan, nagising si Sandra na wala na sa tabi niya si Jonathan. Dali-dali siyang lumabas para hanapin ang kapatid. Nakita niya ang tiyahin niya at si Jonathan na nagsisibak ng kahoy. Lumapit naman ang tiyahin nila nang makita si Sandra na lumabas na ito ng bahay. Gising ka na pala, Iha. Nako, maagang nagising si Jonathan at naboard sa loob kaya gusto niyang magsibak ng kahoy. Masipag po talaga si Kuya. Minsan nga lang, nangaasar talaga. Kaya lagi po kami nag-aaway. Gusto ko ang pakikitungo niyo sa ibang tao. Pinalaki talaga kayo ng maayos ng tatay niyo. Chang, bakit ayaw niyo pong manirahan sa Maynila? Andito ang buhay ko. Dito kami pinalaki ng mga magulang namin. At hanggang sa kamatayan, hindi ko iiwan ang lugar na to. Paano po kayo nabubuhay sa ganito? Simple lang. Madami kaming alagang hayop. May mga tanim kaming gulay. Sapat na para mabuhay kami sa araw-araw. Sa bagay, kahit ako naman na laking Maynila, tinuruan kami ni Dad na gumawa ng mga gawaing bahay. Yun ang isa sa namimiss ko sa tatay mo. Ano ho? Ang ibig kong sabihin, namimiss ko na talaga ang tatay nyo. Nakikita ko sa inyong dalawa ni Jonathan ang buhay namin nung mga bata pa kami. Ganun ho ba, Chang? Si Mami po ba? Nakita niyo na po? Oo naman. Sa Capiz din, nakilala ng tatay mo si Jessica. Pareho silang single noon kaya tuluyan na silang nagpakasal. May kamag-anak si Jessica sa Maynila kaya bata pa lang kayo nung huli ko kayong nakita.
Hindi na ho siguro namin matandaan noon. Matagal na po kasing panahon yun. Kaya nga eh. Gusto mo na bang kumain? Mamaya na lang po. Gusto ko po munang tulungan si kuya. Sigurado ka ba na kaya mo? Oo naman po. Malakas kaya ako. Masayang nagsibak ng kahoy ang magkapatid. Bagay na hindi nila nagagawa sa Maynila. Pero madali nilang natutunan. Sa murang edad pa lamang nila, madalas ay pinapakita ng tatay nila ang kahirapan. Ayaw kasi ng tatay nila na masanay sila sa buhay mayaman dahil hindi habang panahon ay aangat at aangat ang buhay nila. Pasado 12:00 na ng tanghali nang matapos sila sa pagsisibak ng kahoy. Pinagpapawisan ng dalawa kaya naisipan nilang magpahinga at kumain. Naghanda ang tiyahin nila ng sabaw ng karne. Wow! Ang sarap naman ito, Chang! Paborito ko pa naman po ang sinigang. Sige, kumain lang kayo. Teka, ano to? Sandra! Sandra, ayos ka lang ba? Hoy, ano ba? Nakakadiri ka. Nung nakakadiri, nasusuka talaga ako eh. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Ano ba naman kasing ulam niyan, kuya? May nakita akong malaking mata. Mata ng ano? Mata ng tao. Hoy, tumigil ka nga. Ang sarap-sarap ng pagkain, oh. Wala naman ako nakikitang mata sa kinakain mo. Anong wala? Nakita ko nga. Sandra, ayos ka lang ba? Chang, may nakita po akong mata ng tao sa pagkain. Ha? Wala namang mata ng tao sa pagkain ah. Halika, tingnan mo pa nga oh. Wala namang mata dito. Pero, hindi po ako nagkakamali. Mata ng taong nakita ko. Ay naku Iha, baka dala lang ng pagod yan kaya kung ano-ano na lang ang iniisip mo. Hindi po ako nagsisinungaling, Chang. Kakainin ko na sana kaya lang nakita ko po yung mata. Iha, walang mata ng tao dito. Ako nang nagsasabi. Pinagluto ko pa naman kayong magkapatid. Akala ko magugustuhan nyo. Sige, itatapon ko na lang lahat ng pagkain na inihain ko. Bibili na lang ako sa bayan. Tingnan mo nang ginawa mo, Sandra. Pinahiya mo si Chang. Pero hindi ako nagsisinungaling, kuya. Nakita ko talaga. Hays, ewan ko sa'yo. Nahihiya na yung tao sa kagagawan mo. Tinalikuran na din ni Jonathan ang kapatid. Pero pinanindigan ni Sandra na nakakita siya ng mata ng tao sa kinakain niyang sabaw. Nagtataka lang siya kung bakit hindi iyon nakikita ng iba. Ilang oras ang lumipas nang hindi nagpapansinan ang magkapatid. Kahit gustong kausapin ni Sandra si Jonathan, alam niyang ganit din ito sa inasal niya. Gusto niyang humingi ng sorry kahit na nagsasabi naman siya ng totoo. Maya-maya lang, dumating na ang tiyahin niya at naghain ng bagong lutong pagkain. Halina kayo, kumain na kayo. Chang, sorry po talaga. Sige, ayos lang Iha. Baka hindi lang kayo sanay sa pagkain namin dito o ng panlasan nyo. Hindi naman po sa ganun. Hindi po kami mapili. Ang totoo niyan, masarap at paborito ko po ang sinigang. Pero baka nga po dala lang po ng pagod. Kaya kung ano-ano pong nakikita ko. Ayos lang yun, Sandra. Nakabili na ako ng ulam nyo. Pagkasyahin nyo na lang hanggang mamayang gabi kasi bukas pa ako ulit bibili. Galit po ba kayo, Chang? Ano ka ba? Hindi. Natatakot nga ako eh. Baka kung anong mangyari sa'yo, ako pang pagalitan ng tatay nyo. Ayaw po kasi akong kausapin ni Kuya. Galit din po siya sa akin. Hayaan mo na lang muna ang kuya mo. Mawawala din ang galit niyan. Sige na. Kumain ka na. Ako nang bahala na kumausap sa kanya. Nagsimula nang kumain si Sandra dahil kanina pa siya nagugutom. Wala naman siyang nakikitang kakaiba sa pagkain.
Kaya naman nakaubos pa siya ng isang plato ng kanin kanina. Lumipas ang mga oras at papagabi na, pero hindi pa rin kinakausap ni Jonathan si Sandra. Hindi sanay si Sandra na magkagalit silang magkapatid. Kaya naman siya na lang mismo ang lumapit dito para humingi ng tawad. Wala sa kwarto niya si Jonathan, kaya naman lumabas siya at doon nakita ni Sandra ang kanyang kuya. Lalapitan niya sana ito sa may kaliwa nito nang nakita niya ang kanyang tiyahin. Malagkit ang tingin nito kay Jonathan. Hindi tingin ng pagkaawa, kung hindi tingin ng may pagnanasa. Binura niya sa kanyang maduming isipan ng kanyang nakikita at tinawag ang kanyang kuya. Dali-dali namang umalis ang tiyahin niya nang marinig ang boses ni Sandra. Kuya? O bakit? Natauhan ka na ba? Oo na, mali na ako. Pero sana man lang, pakinggan mo sana ako. Ayoko lang kasing isipin ni Chang na namimili tayo ng pagkain. Sandra, andito tayo para magbakasyon. Kung ano lang ang kayang ibigay ni Chang, kailangan natin yung tanggapin. Alam ko naman yun eh. Kaya nga ako pumunta sa'yo dito para humingi ng tawad. Wala ka namang kasalanan sa akin eh. Doon ka kay Chang humingi ng tawad. Humingi na ako ng tawad sa kanya kanina at pinatawad niya na ako. Ayaw mo kasi akong kausapin eh. Ayos na yon. Masaya na akong nakahingi ka na ng tawad kay Chang. Huwag mo na lang uulitin yun ha. Oo nga, hindi na. Tsaka, bakit pala ang lalim ng iniisip mo? Ay, wala naman. Parang ayoko na kasing umuwi eh. Ano? Parang gusto ko na dito. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Paano ang pag-aaral mo? Tsaka 18 ka pa lang ah. Pwede naman akong mabuhay dito eh. Kasama si Chang. Naku kuya, 2 linggo lang tayo dito. Hindi tayo pwedeng magtagal. Dahil kung hindi magkagalit si Dad. Sandra, ikaw na lang kaya umuwi sa susunod na linggo. Ano? Hindi no, ayoko nga. Sabihin mo na lang kay Dad na dito na lang muna ako. Tutulungan ko si Chang. Hoy kuya, huwag kang ang baliw. Totoo nga ang sinasabi ko. Ay, ewan ko sa'yo. Basta, sabay tayong pumunta rito. Kaya sabay din tayong uuwi. Nagtatapog na umalis si Sandra. Hindi niya matansya kung anong nangyayari sa kanyang kuya Jonathan. Kung bakit ganoon na lamang ang kagustuhan nito na hindi na umuwi sa Maynila at tumira na dito sa tiyahin nila. Lumipas ang ilang araw. May napapansin si Sandra. Tila ba naging close ang tiyahin niya at si Jonathan. Ang mga tinginan nito ay hindi na ordinaryong tingin bilang magtiyahin. Pero ayaw niyang bigyan nito ng mali siya. Kapatid ng tatay nila ang Chang Rosie nila at hindi pa naman nasisiraan ng ulo ang kapatid niya para hindi maintindihan yun. Sandra, gusto mo bang sumama? Sen po, Chang. Nako, gustong-gustong maligo nitong kapatid mo sa ilog. Sa liblib na lugar na to, may ilog po ba dito? Abay, oo naman. Normal na lugar lang naman ito. At lahat ng meron sa labas ay meron din dito. Sige po, Chang. Sasama po ako. Kuya, halika na muna. Sasakay ako sa likod mo. Ano ka ba? Mauna ka na nga doon. Nag-uusap pa kami ni Chang. Halos araw-araw na lang kayo nag-uusap na, Chang ah. Ano bang pinag-uusapan nyo? Tungkol sa pagkababaero dati ni Dad. Saka yung mga masasayang araw nila nung bata pa sila. Naku, bakit araw-araw ba ganun ang pinag-uusapan nyo? Ano bang klaseng tanong yan? Oo naman. Napapansin ko kasi, kulang na lang magpalit na kayo ng mukha ni Chang. Ano ka ba? Baka mamaya niyan marinig ka na naman ni Chang. Totoo naman eh. Kung makatingin si Chang sa'yo, para kanyang hinuhubaran. Ano ka ba, Sandra? Hindi mo na ba nire-respeto si Chang? Bakit niyo pa kasi ako sinama dito? Kung kayo lang din naman ang mag-uusap, anong silbi ko dito? Sumusobra ka na, Sandra! Jonathan! Bakit mo sinasaktan ng kapatid mo? Hindi naman po, Chang. Nakita kong pagbubuhatan mo siya ng kamay. Sorry po, Chang.
Nagkatampuhan lang po kami. Nako, kahit ano pa yan, hindi mo dapat pagbuhatan ng kapatid mong babae. Dapat, ikaw ang nagtatanggol sa kanya. Pasensya na po, Chang. Kung nag-aaway kayo dahil wala na kayong oras sa isa't isa, sige na, kayo na lang ang pumunta sa ilog. Uuwi na ako. Hindi, Chang. Huwag niyo nang alalahanin si Sandra. Ako na po ang bahala sa kanya. Sandra? Alam nyo, magsama na lang kayong dalawa. Hindi na ako sasama. Jonathan, sundan mo ang kapatid mo. Hayaan mo na siya, Chang. Nag-iinarte lang yun. Baka ano pang mangyari sa kanya. Malaki na siya. Kaya niya ng sarili niya. Ay nako, ganyan na ganyan kami ng tatay mo ng mga bata pa kami. Sobrang close niyo po siguro. Oo naman. Gusto ko nga nun palagi kaming magkatabi matulog eh. Pero syempre, nung malaki na kami, pinaghiwalay na kami ng higaan ng lolo at lola nyo. Umuwi na si Sandra sa bahay ng kanyang tiyahin. Umiiyak siya dahil hindi man lang siya sinundan ng kapatid niya. Ang laki ng ipinagbago ng kanyang kuya sa loob ng ilang araw nilang pagtira sa bahay ng kanyang tiyahin. Halos wala na silang bonding ni Jonathan dahil halos araw-araw na lang silang magkasama ng kanyang tiyahin. Nagmumukmuk na lamang siya sa kwarto hanggang sa makatulog. Nagising na lamang si Sandra nang marinig niyang boses ni Jonathan at ng kanyang tiyahin. Tulad noong una, palagi na lang itong nagtatawanan. Lumipas pa ang 1 linggo at nag-aayos na ng gamit si Sandra dahil uuwi na sila. Ngunit nagtaka siya dahil hindi pa rin nakalagay sa bag ang mga gamit ni Jonathan. Lumabas siya ng bahay at nakita niya ang kanyang kapatid. Kuya, mag-ayos ka na ng mga gamit mo. Uuwi na tayo sa Maynila. Di ba't sinabi ko na sa'yo na hindi ako uuwi? Hindi pwede. Kung gusto mong umuwi, umuwi ka. Hayaan mo na ako dito. Kuya, ano pa? Hindi ka ba nakakaintindi? Ayokong umuwi. Dito lang ako. Napapaliw ka na ba? Hindi ako uuwi nang hindi kita kasama. Bakit ba ang kulit mo? Umuwi ka na. Ihahatid na kita sa bus. Kuya, bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ka naman dating ganyan ah. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala. Gusto ko lang dito. Masaya ako dito. Kaya pwede ba, Sandra? Umalis ka na. I hate you! Wag na wag ka nang uuwi sa bahay dahil hindi na kita kapatid! Hindi. Sus! Talaga lang! Pumasok si Sandra sa kwarto nila at nagligpit pa ng mga gamit habang umiiyak. Hindi niya akalain na pagsasalitaan siya ng ganun ng kanyang kapatid. Hindi siya sanay. Aminado naman siyang nag-aaway silang dalawa. Pero hindi ganoon na wala nang pakialam si Jonathan sa kanya. Maya-maya lang may kumatok sa kwarto niya. Agad niyang pinunasan ng kanyang luha at nagkunwaring may ginagawa. Noong una, ang akala niya ay si Jonathan. Pero ang tiyahin niya pala itong si Rusi. Sandra, Iha, narinig ko kayong nag-aaway ng kapatid mo. Ano bang pinakain mo sa kapatid ko, Chang? Bakit ayaw niya nang lumayo sa'yo? Ano bang ibig mong sabihin? Nagkagano lang naman si kuya. Simula nang pumunta kami dito. Ayaw niya na akong kausapin. Ayaw niya nang umuwi. Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa. Siguro, nagustuhan niya lang na dito na manirahan. Iha, ihahatid kita sa bayan. Hindi na kailangan. Baka magwala pa si kuya kapag hindi nakita ang presensya mo. Sandra, wala ka ng respeto sa akin. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng lakas ng loob para pagsalitaan ako ng ganyan. Aalis na ako. Kapag napahama ka, ako ang malalagot sa tatay mo. Tatawagan ko na lang si Dad kapag may signal na sa bayan. Hindi ka na ba talaga mapipigilan? Kayo na ang bahala kay kuya. At sana, wag niyo siyang pabayaan. Kayo na din ang magpaliwanag kay Dad kung bakit hindi ko siya kasama ngayon. Umalis si Sandra. Dala-dala ang bag niya noong unang dumating siya sa kanyang tiyahin. Walang usap,
walang lingon-lingon si Jonathan. Mas lalong nasaktan si Sandra dahil hahayaan siyang umalis ng kanyang kapatid. Naglakad si Sandra ng mag-isa sa murang edad niya. Marami siyang natutunan dahil laking Maynila siya. Pero hindi niya pa rin sigurado kung hanggang saan ang kanyang tapang. Lalo pa at hindi niya kasama ang kanyang kuya. Naglakad ng malayo si Sandra. Mabuti na lamang at maaga niyang nasimulang maglakad kaya hindi na siya aabutan ng gabi sa daan. Nang marating niya ang sakayan ng bus dahil sa pagod din ay naisipan niyang magpahinga muna. Maya-maya pa, nakarinig si Sandra ng ingay ng mga hayop at nang pagmulat niya, may isang may edad na babae ang kanyang nakita. Pasensya ka na, Iha. Nakita ko kasing napagtripan ka ng mga oso. Kaya naman pinalis ko na. Naistorbo ko tuloy ang tulog mo. Ayos lang po, Aling Rosie. Ako si Rosie. Rosie? Mawalang galang na po. Kilala niyo po ba si Goryo? Oo naman, kapatid ko yun eh. Chang Rosie? Ha? Bakit? Sino ka ba? Ako ho si Sandra. Anak po ako ni Goryo. Diyos ko, Sandra. Ikaw ba yan? Ako nga po. Kapatid ko po si Jonathan. Opo. Dinala ni Rosie si Sandra sa bahay niya. Ibang-iba doon sa pinagdalhan sa kanila. Sa bahay ni Rosie, kumpleto ang lahat. May kuryente, may mga kapitbahay, may tindahan at may tubig. Pinaupo ni Rosie si Sandra at pinaghandaan ng pagkain. Tahimik na muna silang kumain hanggang maya-maya pa. Pinasag na ni Rosie ang katahimikan. Ilang araw ko na kayong hinahanap. Ang sabi ng tatay nyo, nakaalis na kayo nung araw na nagbiyahe kayo. Kaya nga nag-abang ako sa sakayan ng bus pero hindi ko kayo nakita. May sumalubong po sa amin. Nagpanggap siyang ikaw siyang. Lahat ng pinag-usapan natin, alam niya. Pati ang panggagaya sa boses niyo, alam niya. Isa lang ang alam kong kayang gumawa niyan. Sino po? Si Cindy. Cindy? Ang mangkukulam na aswang na minsan ang umibig kay Goryo sa tatay mo. Ano po? Matagal nang may kasintahan noon ng tatay mo at si Cindy. Pero hindi tanggap ng magulang namin ang pag-iibigan nila. Kaya naman naisipan ng tatay namin na ipaalbularyo si Goryo. Hanggang sa malaman nila na ginagamitan ng mahika si Goryo. Itim na mahika tulad ng gayuma. Ano pong nangyari kay tatay? Nandiri si Goryo kay Cindy. Hindi siya nagpapakita dito. Wala siyang gusto kay Cindy at umiikot lang ang relasyon nilang dalawa dahil sa gayuma. Ibig sabihin, hanggang ngayon, galit pa rin po siya kay Daddy. Kaya sa amin siya gumagante. Maaaring gano'n na nga. Chang, hawak nila si Kuya. Nagulat ako nung una sa lahat ng inaasta ni Kuya. Dahil ni minsan, hindi niya ginawa sa akin yun. Chang, hindi kaya ginagayuman ni Cindy si Kuya kaya ayaw nang umuwi ng kapatid ko? Maaaring oo, Sandra. Chang, kailangan nating iligtas si Kuya. Baka kung ano nang gawin sa kanya ng mga aswang. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Dapat hindi ko na lang siya iniwan. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat para mailigtas ang kapatid mo. Hindi naman siguro alam ni Cindy kung nakauwi na ako, Chang. Pwede sigurong bumalik ako doon. Sigurado ka ba? Baka ikapahamak mo kapag babalik ka pa doon. Kayong nakalabas ka na rito. Hindi ko kayang pabayaan si Kuya. O sige, huwag mo lang ipapahalata na may alam ka na para hindi ka nila pagdiskitahan. Mabait na asawang si Cindy at hindi niya lang talaga matanggap na nag-asawa na si Goryo at hindi siyang pinili nito. Kaya pala, ang dami kong napapansin sa kanya.
Huwag ka mag-alala. Maghahanap ako ng albularyo na makakatulong sa atin. Sige po, Chang. Babalikan ko po sila at sisiguraduhin ko na maiuuwi ko po si Kuya. Nagpahinga si Sandra. Baka sa mukha niyang lungkot at ang takot. Pero kailangan niyang maging matatag para sa kanyang Kuya Jonathan. Dahil kung nasa ilalim nga ito ng isang kulam ay mahihirapan silang labanan nito. Ang daming tanong sa isip ni Sandra. Masyado pang bata ang kapatid niya para pagdiskitahan ng aswang. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Sandra kay Rosie. Nilakbay niyang muli ang baryo ng mga aswang. Mabuti na lang at natatandaan niyang daan kaya hindi na siya nahirapan pa. Nasa malayo pa lang, nakita niya na si Jonathan. Kasama nito ang impostor na Rosie. Kuya! Anong ginagawa mo dito? Akala ko nakauwi ka na. Hindi kita kayang iwan dito. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako uuwi. Kung hindi ka uuwi, edi hindi rin ako uuwi. Dito lang din ako. Ang tigas talaga ng ulo mo. Saan ka natulog kagabi? Sa may kagubatan. Nakakita ako ng kubo doon. Kaya nagpalipas ako ng oras. Paano kung napahamak ka? Ako na naman sisisihin ni Dad. Dahil sa katangahan mo. Nandito naman na ako oh. Bumalik na ako dito. Basta, sabay tayong uuwi. Kung hindi man ngayon, edi... Chang, Buti na lang walang nangyari sa'yo. Sa susunod, huwag ka nang umalis ng mag-isa. pasensya na po, Chang. Sa kagustuhan kong umuwi. Kaya naglakas loob po akong umalis. Basta, huwag mo nang uulitin yun na. Baka ikapahamak mo pa. Opo, Chang. Kumain ka na ba? Halika na sa loob. Sige po. Masaya si Sandra dahil tila hindi naman nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Cindy. Normal lamang ang lahat. Lumipas ang ilang araw. Hindi pa rin sila nag-uusap ng maayos ni Jonathan. Alam niyang nasa ilalim pa rin ito ng kayuma at ayaw niyang maging komplikadong plano nila nang tiyahin niyang si Rosie. Isang gabi, habang tulog na si Sandra at Jonathan, nag-usap si Cindy at ang kanyang kasamahang aswang. Ay, ano ng plano mo sa kanila? Wala. Hindi mo pa din ba matanggap na hindi kailanman minahal ka ng lalaking yon? Mahal ako ni Goryo. Minahal ka dahil sa gayuma. Ano bang gusto mong palabasin? Tanggalin mo na ang gayuma sa batang lalaking yan. Kung hindi ko nakuha si Goryo noon, makukuha ko ang anak niya. Baliw ka na talaga. 18 anyos lamang ang lalaking yan. Samantalang ika, 42 na. Namuhay tayo sa liblib na baryo na to. Nagnormal. Dahil gusto nating maging normal. Bakit ngayon? Ipinapakita mo na naman ang kapangyarihan ng pagiging aswang. Mali ba? Mali bang sumugal ako para sumaya ko? Mali ang gumamit ka ng tao para sa sariling kasiyahan. Sinisira mo ang buhay ng bata. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo. Matanda ka na. Ginagayuma mo ang batang marami pang pangarap. Gusto ko lang namang maramdaman ulit ang pagmamahal. Ang mahalin. Pero alam mo ang limitasyon mo, Cindy. Alam mong hindi pwedeng umibig ang mga aswang sa mga normal na tao. Pwede bang wag mo na akong pakialaman? Kapag napahamak ka, wag na wag mo kaming tatawagin. Hindi ako mapapahamak. Ako ang batas. Tingnan na lamang natin. Parang bumalik ang alaala ni Cindy noong panahon na umibig siya kay Goryo, ang unang lalaking minahal niya. Ginamit niyang gayuma para mahalin siya nito. Ngunit nang dahil sa isang albularya ay nawalang bisa ang gayuma na akala niya'y totoong mamahalin siya ni Goryo. Pero pinandirihan siya nito, itinulak papalayo at nagpakasal sa ibang babae. Sobrang nasaktan si Cindy sa ginawa ni Goryo. Kaya noong nagkapamilya na ito, lihim niya itong sinusundan.
kinikilala niya ang lahat ng kaanak ni Goryo. Mas lalo siyang nawala ng pag-asa nang lumuwas si Goryo sa Maynila. Mabuti na lamang at nalaman niya kay Rosie na pupunta ang mga anak nito sa Capiz. Naglakas loob siyang magpanggap bilang Rosie para linlangin ang mga anak ni Goryo. Tiningnan niya si Jonathan. Magkamukhang magkamukha sila ni Goryo. Lumapit siya rito at akmang hahalikan niya ito. Hindi. Masyado ka pang bata sa akin. Bakit ba ganito? Tuwing nakikita kita, nakikita ko din ang tatay mo. Gusto kitang angkinin. Pero bakit ganun? Bakit si Goryo ang nakikita ko? Ay, masyado mong ginugulo ang isip ko, Goryo. Hindi. Huwag. Hindi, ayoko. Ayoko sa bata. Ayoko sa'yo. Kay Goryo lang ako. Chang, ano pong ginagawa mo dito sa kwarto ni Kuya? Ha? Wala naman. Tinitingnan ko lang kung nakakatulog ba kayo ng maayos. At saka ikaw, hindi ba't napagod ka sa kakalakad? Bakit hindi ka pa makatulog? Ayos lang po ako, Chang. Hindi mo naman kailangan pumunta dito para po tingnan kami na ganyan po ang ayos nyo. Nakatapis lang ho kayo. Pasensya ka na, Iha. Iniisip ko lang kasi ang kalagayan nyo. Kalagayan po ba talaga namin? O kalagayan ni Kuya? Anong ibig mong sabihin, Iha? Tapatin mo nga ako. Minamasama mo ba ang pagtulong ko sa inyo? Wala po akong sinasabing ganun. Ikaw po ba, Chang? May tinatago ka po ba? Wala. Wala akong tinatago. Gusto ko lang na maging maayos kayo habang nandirito kayo sa poder ko. Chang, Hmm? kung ganun po, pwede na po ba kami magpahinga? Yung kami lang pong dalawa. At saka, siya nga po pala. Mukhang putok na putok po ang blush on ninyo. Ang kapal din po ng lipstick ninyo. Nako, napansin mo pala. Kasi Iha, ito kasi palagi ang ginagawa ko sa tuwing matutulog na ako para pagising ko, maganda ulit ako. Sige na Iha, oo naman. Sige, aalis na ako. Pasensya na ulit. Nakahinga ng maluwag si Sandra nang makaalis si Cindy. Hindi man niya maamin ay nag-aalala siya para sa kanyang kapatid. Lalo pa at unti-unti nang tumatalab ang gayuman ni Cindy. Dito tumingin siya sa kanyang kapatid na ngayon ay masarap ang tulog. Hinawakan ni Sandra ang mukha nito at hindi niya napigilan ang maiyak. Dahan-dahan ay nagsalita si Sandra. Kuya, alam kong hindi tayo palaging magkasundo. Palagi tayong nag-aasaran. Pero hindi ibig sabihin nun, papapayaan na lamang kita dito sa demonyong to. Huwag kang mag-alala. Tutulungan tayo ng totoong tiyang natin para makaalis tayo dito sa impyernong bahay na to. Matapos kausapin ni Sandra ang tulog na si Jonathan, natulog na rin siya. Kinabukasan, maagang nagising si Sandra. Wala na sa tabi niya si Jonathan. Hinanap niya ito sa labas ng bahay. Ngunit wala din siyang nakitang Jonathan. Hinanap niya rin si Cindy pero wala din ito sa labas. Kinakabahan si Sandra dahil baka kung ano na ang ginawa ni Cindy sa kanyang kapatid. Pero maya-maya lang ay narinig niya ang boses ng dalawa na nagtatawanan sa likuran niya. Nakita niyang masaya si Jonathan pero alam niyang pilit lang ito dahil sa gayuma. Kung hindi niya lang alam na ginayuma si Jonathan ay hahayaan niya itong maging masaya. Gising ka na pala. Jonathan, ipaghanda mo muna si Sandra ng umagahan. Sige po, Chang.
Iha, ayos ka lang ba? Sino ka bang talaga? Anong ibig mong sabihin, Iha? Ayoko nang naiipit pa sa sitwasyon na to. Sabihin mo sa akin, sino ka bang talaga? Ako nga si Tia Rosie mo, hindi ba? Sinungaling! Alam kong hindi ikaw si Siyang Rosie. At kung ikaw naman si Cindy, tigilan mo ng kapatid ko. Sandali. Paano mo ako nakilala? Hindi na importante yun. Alisin mo ang gayuma sa kapatid ko. Hindi. Mahal niya ako. Nahihibang ka na ba? Dati ang tatay ko. Ngayon naman ang kapatid ko. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Hindi mo ako kayang pigilan. Kung sinaktan ka ng tatay ko noon, hindi ibig sabihin, sisirain mo na rin ang buhay ng kapatid ko. Gusto ko lang bawiin ang kung anong meron ako noon. Sa anong paraan? Sa panggagayuma mo sa mga lalaki para lang mahalin ka? Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Bakit? Alam mo ba ang pinagdaanan ng tatay ko sa'yo noong panahong ginagayuma mo siya? Sunod-sunuran siya sa'yo dahil akala niya totoo ka. Sandra, pwede mo naman akong maging bagong nanay. Magsasama tayong lahat dito. Titira tayo dito. Tayo ng papa mo. Tutal, wala nang nanay mo. Sa tingin mo, papayag ako? Sa isang mapagpanggap na katulad mo? Pagsisisihan mo to, Sandra. Huwag kang mag-alala. Malapit na ring matapos ang kahibangan mo. Anong nangyayari dito? Wala naman. Iyong kapatid mo kasi, gusto niya daw na dito tumira. Hindi ba, Sandra? Ha? Hindi ba? Oo, kuya. Mabuti naman kung ganon. Malagkit ang tingin ni Cindy kay Sandra nang may pagbabanta. Isang maling kilos lang niya, maaaring ikapahamak nilang magkapatid. Isang gabi, habang wala si Cindy, ay nagkaroon ng pagkakataon si Sandra na kausapin si Jonathan. Kailangan na nilang umalis sa lalong madaling panahon. Lalo pa ngayong alam na ni Cindy na may alam na siya tungkol sa baryo nila. Lumapit si Sandra sa kanyang kapatid. Inalok niya ito ng kape. Noong unay ayaw tanggapin ni Jonathan, pero tinignan niya ito ng may pagmamakaawa. Kuya, ano bang nararamdaman mo ngayon? Anong klaseng tanong yan? Masaya ka ba ngayon? Oo naman. Nakikita ko ang sarili ko dito. Masaya silang kasama. Masaya ako. Nakasama si Chang. May gusto ka ba sa kanya? Hindi ko alam. Ang alam mo, kapatid siya ni Dad, hindi ba? Kaya mali yun. Mali ba ang magmahal ng isang tao? Hindi mo siya kilala. Wala nang rason para kilalanin siya. Ang alam ko, masaya ako. Paano kung... Kaya ka lang nagkakaganyan dahil... Ano na naman ba to, Sandra? Sinisiraan mo na naman ba si Chang sa akin? Na wala namang ibang inisip kundi ang maging mabait sa atin. Alam mo, nag-iba ka na talaga. Kuya, hindi ako nag-iba. Kung hindi ikaw. Ikaw ang nag-iba. Nangako tayong hindi tayo mag-iiwanan dito. So kinakaselos mo na hindi tayo magkasama at palagi kong kasama si Chang. Hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang naman gumising ka. Gumising ka sa isang bangungot na kahit anong mangyari, hindi magkakatotoo. Tumigil ka na. Dapat umuwi ka na lang nung nakaraan eh. Bakit bumalik ka pa? Dahil hindi kita kayang iwanan dito. Hindi mo kilalang tao dito. Hindi sila ordinaryong tao. Ha? Nagpapatawa ka ba? Sandra, kahit anong mangyari, kuya mo ako. Ako pa din ang nakakatanda. Kaya alam ko ang ginagawa ko. Gusto ko lang naman na protektahan ka. Hindi porket bata ako. Hindi ko na kayang gawin ang trabaho ng matanda. Oo, ganyan ka naman lagi, di ba? Sip-sip ka kay Dad. Kasi akala mo, magaling ka. Akala mo, matalino ka. Wala naman akong sinasabing ganun. Pero sana naman, kahit ngayon lang, ako naman ang pakinggan mo, kuya. Tama na! Umalis ka na dito kung ayaw mong tanggapin ang desisyon ko. Gustong umiyak ni Sandra sa ikinikilos ni Jonathan. Hindi na katulad ng dati. Ang laki ng ipinagbago ni Jonathan.
Kung noon ay pinoprotektahan niyang kapatid niya, ngayon ay itinataboy na siya nito. Samantala, nang bumalik si Cindy sa bahay niya, tulog ng magkapatid. Maya-maya pa, dumating naman ang isang kasama niya na gustong paalalahanan siya sa lahat. Kung ibigay mo na lang sa amin ang 2 yan, Cindy, malapit na ang kabilugan ng buwan. Wala pa tayong maiaalay. Wag na wag niyong gagalawin ang 2 yan hanggat hindi ko sinasabi. Baliw ka na ba talaga? Ilang beses ko nang sinabi sa inyo, gusto nating mabuhay ng normal na parang tao. Pero, aswang tayo, Cindy. Naghahanap pa din tayo ng tao. Ayoko na kumain ng tao. Nagiba na yata ang ihip ng hangin, Cindy. Kung noon, palagi mong kinakain ng tao. Pero ngayon ayaw mo na. Ang laki ng pinagbago mo simula nang makarelasyon mo yung tao. Wala silang ginagawang masama sa atin. Kung tutuusin, tayo ang may ginagawang masama. Pumapatay tayo ng walang kalaban-laban. At sa tingin mo, pagiging mabait na ang panggagayuman ng tao? Wala kang alam. Kaya wag mo akong pangunahan. Lumipas ang ilang araw. Nananatili pa din sina Sandra at Jonathan sa bahay ni Cindy. Hindi nga lang pinapansin ni Sandra si Cindy. Kahit alam niyang aswang ito, ay hindi siya natatakot dito. Kahit anong mangyari, hindi niya iiwanan ang kapatid niya sa kamay ng mapanlinlang na aswang. Ilang araw ding nag-isip si Sandra ng plano. Naghihintay lang din siya ng pagkakataon. Mas lalong naging malalim ang pagkakaunawaan ni na Cindy at Jonathan, bagay na ikinakatakot ni Sandra. Paglipas ng 1 linggo, nakapagpa siya si Sandra na itakas si Jonathan. Biglang sumagi sa isipan niya na kailangan niyang magsinungaling dito. At isa lang ang paraan para sumama si Jonathan, ang magsinungaling na may nangyari kay Cindy. Kuya! Kuya, bumangon ka! Kuya! Bakit ba? Sumama ka sa akin! Saan tayo pupunta? May masamang nangyari kay Chang! Ano? Saan? Bilisan mo! Samahan mo ko! Teka, magbibihis lang ako. Hindi na! Bilisan mo na! Baka kung ano pang mangyari kay Chang! O sige. Dali-dali silang umalis. Tumakbo sila sa masukal na gubat. Naunang tumakbo si Sandra. At saka naman siya sinundan ni Jonathan. Walang kaalam-alam si Jonathan na niloloko lang siya ni Sandra para lamang sumama ito sa kanya. Takbo sila ng takbo. Ilang minuto din ang tinakbo nila ay hindi pa rin sila nakararating sa kanilang paroroonan. Nadaanan na nila ang lugar kung saan sila unang araw na nagpahinga. Nagkaroon ng pag-asa si Sandra na maitakas niya si Jonathan. Ilang sandali pa lang, narating na nilang bahay ni Rosie. Nasa labas na ito at naghihintay. Nasaan si Chang? Sa kasino yan? Siya si Chang, Rosie. Anong Chang, Rosie? Hindi naman yan ang Chang natin. Ano ba, Sandra? Pinagloloko mo ba ako? Totoong sinasabi ko. Ang Chang na kilala natin sa liblib na baryo na yun ay isang impostor, aswang at mangkukulam. Tumigil ka na, Sandra. Hindi na ako natutuwa. Babalik tayo doon at kailangan kong makita si Chang. Hindi nga siya sabi si Chang, Rosie eh. Nilinlang niya lang tayo. Kung may galit ka kay Chang, huwag mong idaan sa ganito. Alam mo bang ilang kilometro ang tinakbo natin? Tapos ganitong biro lang ang gusto mo? Gusto mo talagang masaktan? Sige, saktan mo ko. Piliin mong nagpapanggap na Chang, Rosie. Pero wag na wag kang magmamakaawa sa akin. Ano pong nangyayari sa kanya, Chang? Nakausap ko ng albularyo. Ito daw ang mabisang gamot para sa mga ginagayuma. Kailangang budburan sila ng asin para bumalik siya sa dati. Sigurado ka ba na hindi mapapahamak si Kuya Chang?
Oo naman, magaling na albularyo ang kakilala ko at hindi pa siya pumapalya. Sana maging maayos na si kuya. Huwag kang mag-alala, maya-maya lang, babalik na sa dating kapatid mo. Kuya, Sandra, anong nangyayari? Ang sakit ng ulo ko. Nasaan tayo? nandito tayo kay Tiang Rosie. Halika, pumasok tayo. Ipinaliwanag ni Sandra kay Jonathan ang nangyari mula noong nagpanggap si Cindy bilang tiyahin nilang si Rosie. At nang ginayuma siya nito, galit na galit si Jonathan sa kanyang nalaman at nagpasalamat din si Sandra. Dahil sa wakas, natauhan na din si Jonathan. Ang akala niya talaga ay hindi niya na mababawi ang kanyang kapatid sa isang aswang na obses sa mga lalaki. Hype na aswang na yun? Ang tanda-tanda na gusto pang makatikim ng bata? Sus, kuya, kung alam mo lang ang ginagawa mo nung ginayuma ka ni Cindy, para kang tanga, habol ng habol ka sa kanya. Hindi ko naman kasi alam. Kasi, kung alam ko lang, bakit naman ako papatol sa isang matanda? Ganun ang ginawa niya kay Daddy noon. Obsessed siya masyado. Kaya ginayuma niya si Daddy. Tumagal pa nga sila ng 1 taon eh. Ay, mabuti na lang at hindi mo ko sinukuan, Sandra. Kung hindi, matagal akong makukulong sa matandang yun. Parang gusto mo na nga kuya eh. Yak! Tumigil ka nga! Ang bata-bata ko pa para sirain ang kinabukasan ko. Asus! Kunwari pa, kinikilig ka na nga eh. Tumigil ka na nga, Sandra. Nakakadiri. Sandra, Jonathan, huwag muna kayong maging kampante. Bakit po, Chang? Hindi titigil yun hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kaya nga napilitan ng tatay niyo na lumipat sa Maynila, doon sa pamilya ng nanay niyo, dahil kay Cindy. Ano po bang ginawa ni Cindy? Nagmakaawa siya sa tatay ninyo na kahit maging kabit siya, papayag siya. Huwag lang siyang iwanan nito. Kasal na siya sa nanay niyo noon. Kaya naman ginusto na lang ng tatay niyo na lumayo rito. Buti na lang, hindi sila nasundan ni Cindy. Aswang sila na nabubuhay sa liblib na baryo. Hindi sila pwedeng lumagpas sa ibang lugar. Mananatili silang buhay sa kagubatan. May ganun palang aswang, Chang. Oo, pero ang mangkukulam lang na aswang ang kayang gumaya ng boses ng ibang tao, magpanggap na ibang tao para makuha nila ang kanilang biktima. Nakakatakot naman po pala. Buti na lang pala, nakita nitong si Sandra. Ako ang nakakita sa kanya. Kamunti ka ng kainin ng oso. Buti na lang napadaan ako. At kung hindi akong nagpakilala sa kanya, hindi ko pa malalaman na pamangkin ko kayo. Kaya nga bilib na bilib ako dito sa kapatid ko eh. Ang tapang-tapang. Dati naiihi pa to sa salawal. Ngayon hindi ka na talaga iiwan. Kuya! Masaya ang magkapatid dahil sa wakas nakalaya na sila sa sumpa ni Cindy. Ang akala nila ay habang buhay na silang nakakulong doon sa liblib na baryo ng mga aswang. Pero ang kanilang kasiyahan ay panandalian lang pala. Isang gabi, habang nagpapahinga ang magkapatid, nakarinig sila ng kalusko sa bubong. Nagising si Sandra at rinig na rinig niya ang mga kalabog. Narinig niya din ang Tiang Rosie niya sa sala na nagtataboy sa may bubong. Tiang Rosie! Ay nako, ang aswang na to, hindi pa rin tumitigil. Ano pong nangyayari? Alam kong si Cindy ang nasa itaas at hinahanap si Jonathan. Hindi niya ho ba tayo titigilan? Ang alam ko, gagawin nila ang lahat para makuha si Jonathan. Kunin mo yung ibinigay ng albularyo. Asan po, Chang? Yung latigo, dun sa may altar. Eto po ba? Oo, at yung kalamansi, pangontra sa aswang. Eto po, matatalo po ba natin sila nito? Teka lang, may pupuntahan ako. Saan po kayo pupunta, Chang?
Kailangan kong puntahan ang albularyo. Hindi ho pwede. Baka ho mapahama ka lang sa labas. Hindi, may mga pangontra ako. Kailangan natin ang tulong ng albularyo. Sasamahan ko na po kayo. Hindi na kailangan. Dito ka lang. Bantayan mo sa Jonathan. Baka kunin siya ni Cindy. Teka lang, Chang. Wala man lang kaming sandata dito. Hayan ang latigo. Gamitin mo yan. Sige na ha. Kailangan kong humingi ng tulong. Sige ho. Mag-iingat po kayo, Chang. Pagkaalis ni Rosie, dali-daling kinuha ni Sandra ang latigo. Inilabas niya ito na may haba itong 7 metro. Tumakbo siya patungo sa kwarto ni Jonathan nang marinig niya itong nagsisigaw. Kinakatok niya ito ng ilang beses pero walang bumubukas. Bumalik siya sa kusina para kumuha ng kutsilyo at nagbabaka sakaling mabuksan niya ang pinto. Sumisigaw si Sandra sa labas ng kwarto para lamang buksan ni Jonathan. Habang nasa labas si Sandra ay nasa loob naman si Jonathan. Pilit na inaabot ang pintuan dahil nasa harapan niya si Cindy. Nagtagumpay si Jonathan na buksan niya ang pintuan at nang makita niya si Sandra, dali-dali niya itong niyakap. Hindi mo ba talaga kami titigilan, Cindy? Hindi ka pa ba tapos sa kahibangan mo? Kung ganon, namnamin mo tong latigo. Paano ka nagkaroon ng ganyan? Ilayo mo yan sa akin! Ito lang pala ang kinakatakutan mo. Hindi kayo makakatakas sa akin! Umalis ka na dito! Matanda ka na! Pinagsasamantalahan mo pa ako? Hoy, teka! Hindi pa nga kita pinagsamantalahan! Mapagbintang ka! Eh ano pang tawag mo doon sa paggagayuma mo sa akin? Joke? Oo, ginayuma lang kita. Pero hindi pa kita ni-rape, ano? Pinag-iisipan ko pa nga eh. Lalo pa't nakikita ko sa mukha mo ang tatay mong nanakit sa akin. Yak! Ew! Si daddy naman palang nanakit sa'yo. Bakit mo ako dinadamay? Kasi nga, magkamukha kayo. Dalhin niyo nga sa akin yung dalawang yan. Sige, lumapit kayo. Ah! Iwan niyo ko. Ano ba? Huwag na kasing pumalag, Sandra. Mas lalo ka lang mapapahamak. Hahayaan na lang ba natin na kunin tayo ng mabahong to? Ano ba? Itiwan mo ko. Mahimik ka na lang kasi. Unad na lang tayo sa gusto niya. Iwan niyo ako. Dinala nga ng isang aswang si Sandra at si Cindy naman ang kumuha kay Jonathan. Dinala nila ito sa liblib at masukal na gubat. Gusto mang lumaban ni Sandra at Jonathan pero wala naman silang magawa dahil malalakas ang aswang na nasa kanilang harapan. Itinali silang dalawa at biglang umalis sina Cindy at ang kasama nito. Ilang minuto pa ay hindi na nagbalik ang mga ito. Naisipan ni Jonathan na subukan kung makakatakas pero mahigpit ang pagkakatali sa kanila. Kaya naman wala siyang lakas para makawala dito. 1 oras bago muling bumalik si Cindy. Anong gagawin niyo sa amin? Bakit ba ang dami niyong tanong? Huwag niyong sasaktan ng kapatid ko. Eh kung hindi ang kapatid mo, edi ikaw na lang. Yak! Hindi ako pumupatol sa gurang, no? Ang aswang na gurang na tulad mo. Kung hindi lang ako iniwan ng... Tumahimik ka na nga! Ang ingay niyong magkapatid! Ano ba? Isa ka pa! Tumahimik ka! Baka ikaw ang ihawin ko dito! Ano ba kasing kailangan niyo sa amin? Pakawalan niyo na kami, mga gurang! Aba! Namumuro ka na sa kakatawag sa akin ng gurang ah! Bakit? Hindi ba ako maganda? Pwe! Mas maganda pa nga ang legs ng lola ko! Hoy! Abat, hindi porket tatay mo ang ex kong first love ko, may karapatan ka nang magsalita sa akin ng ganyan! Eh bakit hindi mo na lang kasi tanggapin na hindi ka na mahal ng tatay ko? At kahit ako, hindi kita mamahalin, gurang!
Puro kagurang! Ang sakit mo namang magsalita. Alam mo, muntik ko nang mapaniwalang bakla ang anak ni Goryo. Lumaban ka ng patas! Huwag niyong idadaan kami sa ganito! Kung hindi niyo ako hayaang magpatuloy sa mga sasabihin ko, sige, aalis na ako. At mag-antay kayo ng sasaklolo sa inyo. Tingnan ko lang kung meron. Bakit ba? Ano ba kasing kailangan mo sa amin? Gusto ko lang naman humingi ng tawad sa inyo. Hindi naman kasi ako talagang masamang aswang. Nagmahal lang naman ako. Totoo ba yung paghingi-hingi mo ng tawad? O sige, hindi na lang. Kakainin ko na lang kayo. Para maging kwento kayo. Kuya, ano ka ba? Nagtatanong lang naman ako eh. Pilosopong aswang. Oh, eto na nga. Hindi ko sinasadyang lumapit sa inyo at magpanggap na tiyahin nyo. Kaya ka nagpanggap para makaganti sa tatay ko? Nung una, oo. Pero nakita ko kung gaano kayo kabuting tao. Pero bakit mo ako ginayuma? Siguro, may pagnanasa ka sa akin. Hoy! Ikaw na bata ka. Ang kapal din naman ng mukha nito. Porket gwapo ka, mas maganda pa rin ang katawan ng tatay mo, no? Sus! Baka nga habang naliligo ko, nang boboso ka. Wala ka talagang respeto sa nakakatanda. Oh, sige, sorry na. Pakawalan mo na kami dito. Oo na, makakawalan ko na kayo. Wala naman akong mapapala sa inyo. Hindi na ako kumakain ng tao. Talaga? May aswang palang hindi kumakain ng tao? Oo naman. Hindi kami masamang aswang. At saka, may pinagsamahan kami ng tatay mo. Kahit sabihin kinayuma ko siya, naging masaya pa din ako sa kanya. Sa bagay, pwede na po ba kaming umalis? Baka nag-aalala na po si Chang Rosie. Oo. Sige. Pakisabi na lang sa tatay nyo. Hinahanap ko siya. At saka, kung wala na naman siyang asawa, araw-araw akong maghihintay sa kanya. Salamat po, Chang. Hindi naging madali kay Cindy ang palayain ng dalawang bata na anak ng taong sumira sa buhay niya noon. Pero sino nga ba naman siya? Natutunan niyang maging mabuti at mamuhay ng normal. Mamuhay bilang tao. Simula nang makilala niya si Goryo. Pinaramdam nito na ang tao ay hindi kaaway. Ang tao at ang aswang ay hindi mortal na magkaaway. Samantalang masaya naman ang magkapatid nang makawala sila sa kamay ni Cindy. Dali-dali silang umuwi sa bahay ng Chang Rosie. Pagdating nila sa bahay, may kasama na itong albularyo at mga dahon. Nang makita silang dalawa, agad na pinagpapapalo sila ng mga ito ng dahon ng kalamansi. Andito na sila. Aray! Aray! Chang! Kung ginagayo mo pang mga pamangking ko, tigilan mo na! Aray! Ano ba, Chang? Ang sakit! Kami na ho to. Hindi na ho kami ginagayuma. Sigurado ka? Hindi ka ginayuma? Oho, Chang. Walang gayuma na nangyari. Nagpatawag pa naman ako ng albularyo para iligtas kayo sa kamay ng aswang na yun. Chang, hindi na po kailangan. Pinakawala na po kami ni Cindy. Talaga ba? Bago yun ah. Napag-isip-isip niya daw po na hindi daw po natuturuan ng puso. Buti naman at natauhan ng babaitang yun. Ay kung bakit ba kasi kailangan niya pang gawin yun? Naku, Chang, hayaan mo na. Nangyari na eh. Ang mahalaga, magkakasama na tayo at wala nang nangyayaring masama. Ay natatakot talaga ako na may mangyari sa inyo. Abay katatawag lang ng tatay niyo sa akin at hinahanap kayo. Buti na lang nakabalik na kayo. Huwag niyo po kaming alalahanin, Chang. Siyempre, yung pamangkin niyong maganda at gwapo,
Kaya habulin talaga kami ng mga aswang. Ay, nakong bata ka, oo. Nagawa mo pang magbiro. O siya, umakyat na kayo at magpalit ng damit. Baka mamaya susunduin kayo dito ng tatay nyo. Naku, baka magkita sila ni Chang Cindy. Oo nga no, kuya. Hoy, tigilan nyo yung kalokohan ninyo. Maganda naman si Chang Cindy Chang eh. Para nga siyang hindi tumatanda. Ay nako, magsitigil nga kayo! Walang humpay sa katatawang magkapatid dahil sa pang-aasar nila sa kanilang tiyang Rosie. Kinabukasan ay dumating na nga ang tatay nila. Nag-aalala ito dahil ang 2 linggo nilang bakasyon ay naging 1 buwan. Pinagalitan pa silang dalawa dahil kung saan-saan ito nagpupunta. Ipinaliwanag naman ng magkapatid ang totoong nangyari. Noong una, ayaw paniwalaan ng tatay nila. Pero kalaunan, nang marinig ang pangalan ni Cindy, doon na naniwala si Goryo. Samantala, mula sa malayo, nagmamasid lang si Cindy. Nakita niya kung gaano kasaya ang mga anak ni Goryo. Masaya na siya na nakita si Goryo kahit hindi siya ang pinili nito. At kung sakaling bibigyan siya ng pagkakataon na mabuhay bilang tao, ay si Goryo pa rin ang gugustuhin niyang makasama habang buhay. Tunay nga ang kasabihan na kadalasan kapag nagmahal ka ay gagawin ng lahat para makuha ito. Ngunit sa kabilang banda, kailangan mong magtira ng pagmamahal para sa iyong sarili. Para hindi ka masaktan sa huli. Sa ngayon, bumalik na ng Maynila sina Jonathan at Sandra. Naging mas matatag pa ang pagsasama nilang magkapatid. Ang dami nilang natutunan sa buhay, lalo na sa pagpapahalaga ng buhay. Hindi na sila muling bumalik pa sa baryo ng Capiz at minabuti nilang kunin na lamang ang kanilang tiyang Rosie at doon na manirahan sa kanila. Gustuhin man nilang ibaon sa limot ang nangyari sa kanila, ay hindi pa rin ito sapat para kalimutan ang lahat.